Mga katambay, mga kababayan, si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo. Dito po sa Tambayan mga kabayan, samahan niyo po ang inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi, at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan ng mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay, ito pong pahayag ni Senator Rodante Marcoleta mga tambay. Napakagandang panukala po ito mga tambay, na unang-una po ay gusto niya po sana na dapat mag-legislate lang po ang mga senador. At syempre kasama na rin po ang mga congressman, mga tambay. Sana at hindi po sila maglista na maglista o sinasabing kumuha na kumuha at magdagdag ng mga proyekto, mga kabayan. Sana napakagandang panukala po ito. At syempre binanggit niya rin po na grabe po ang talamak na korupsyon, lalo-lalo po nung pumasok po ang Binagoongang Pilipinas. Unahin po muna natin itong pahayag niya po na kailangan po at talaga dapat sa mga senador ay mag-legislate lang mga tambay. Ito po, pakinggan po natin si Senator Marcoleta. Di ba basta tayo kasi, tayo naman mabigat yung panukala nyo, Sen. ano ba yung ating pinaka-mandato? Di ba ba? Punang batas Hindi talaga. ba kumuha ng batas? Meron ba tayong connection doon sa kung anong project ang paggagawa natin? Pero Trabaho ba natin yun? Pero sa realidad, Sen, hindi ba natin may pipigit? Yun ang hinahanap ng tao, hindi naman yung nagawang batas po eh. Kailangan lang ipaliwanag natin sa tao. Nandyan na po. Tinignan po namin yung NEP. Nandyan na po yung mga project eh. Ang inaalis lang naman po namin ay yung kapangyarihan namin na maglista pa po kami, na baguhin yung nakalista pa dyan. Meron na po nakalagay eh. Paano ito ma-implement, Sen? Kailangan ba ng resolution o kailangan ninyong manumpa o papaano? Pumayag lang sila. O sige, wala nang insertion sa atin. Sa 24, wala na tayong hihinging anumang amendments and insertion. Wala na. Gentleman's agreement, parang ganon. Kung papayag sila. Sa akin naman, proposal ko to. Kasi sa akin, kung wala tayong insertion, hindi naman kalugihan sa akin yun eh. Bakit ako malulugi ron? Sa tantyan nyo, Sen, total... Wala naman akong sinumpaan na tungkulin na ako'y maglalatag ng project. Ang sinumpaan ko, ako, magle-legislate ako. Tama po yun. Kasi yan po mga sinumpaan po ng mga mambabatas eh. Di ba? Magle-legislate sila. Gagawa sila ng panukalang batas, magagandang batas. Nakapaipakinabang po sa ating mga Pilipino. Hindi po para magparami ng mga proyekto at maglista po ng kanilang pong proyekto na sila'y kikita. Kaya isang damukal po ang insertion. Maganda po yung panukala ni Senator Marcoleta. Sana po, kaya lang po, hindi po magiging batas yan. Bakit? Mas marami po ngayon ang magnanakaw eh. Sa panahon po ngayon, mas marami po ang magnanakaw na mga politiko umano kaysa sa matitino. Kaya hindi po nila aaprobahan yan. Hindi po ba? Kahit po dito, malalaman po natin mga tambay, dito po sa Senado, 24 po yan. Kung may susunod po sa panukala ni Senator Marcoleta na hindi na po sila kukuha ng mga proyekto sa gobyerno dahil nakalista na lahat, hindi na sila magdadagdag. Hindi po ba? Katulad ng mga pumuputok na senador, di ba yung nagmamagaling na si Risa Hontiveros, wala raw po insertion, pero nakahawak daw po umano ayon kay Katonying na hindi bababa sa 3 billion pesos proyekto niya umano. Nakita niyo po, senador, legislative, mga tambays, gagawa ka lang ng batas, magle-legislate ka lang, pero grabe ang nakukuhang proyekto umano. Grabe, no? Ito po, pakinggan pa po natin si Senator Marcoleta dito po sa kanya pong pahayag, mga tambay. Ito po, pakinggan po natin ulit. Nagtataka siya eh. Grabe po. Tapos ang gigipitin nila, ang gigipitin lang nila sa korupsyon, yung mga kaalyado po na dapat gipitin ay kalaban. Lalo-lalo po kung ikaw ay kaalyado ng mga Duterte. Diyan ka lang naman nila tututukan eh. Ito po, grabe korupsyon talaga eh. Taka nga kung bakit parang nasaniban eh. Hindi pang karaniwan itong nangyaring ito eh. Ito na siguro ang pinakamalala, siguro
lantaran, Opo. at walang pakundangan na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Paano mo iisipin na kaya nilang gawin yun nang hindi man lang sila nagkaroon ng konting remorse sa sarili nila? May konti Yung man lang pag-aalinlangan, yung pag-aatubili, hindi Systematic. Talagang pinlano. Isip-isipin mo yung pagnanakaw nagsimula sa budget mismo. Pagkaraniwan yung magnanakaw dahil sa, alam mo, may pangkaraniwang may damdamin dyan may guilt feeling din yan, nahihiya. Totoo naman ako rin yan. Kaya nga kung minsan magnanakaw yan sa hindi mo alam gabi. Saka nakatayo pa mukha. Nakatakip pa, dahil nahihiya Ito kabila pa. Kabila pa nung mga magnanakaw na kilala natin. Walang takip ang mukha. Nagpapapicture pa yata Oo. Kung tawagin honorable. Ito na yung nakikita kong pinakalundo. Pinakamalala, pinaka-worst. Pinakamalala. Sapagkat alam mo, ano na ito Ewan ko, Nelson, sa avatar mo, kung meron kang makukuha ng isang salita na po pwedeng aakma, madidescribe mo. Yung sidhi ng kanilang ano ang tawag doon, yung wala nang kasapatan Hindi na milyon ito, hindi na bilyon trilyon ang pinag-uusapan dito. Totoo kayo. At sana man lang, yung perang pinag-uusapan natin ay hindi makadidisgrasya sa bansa natin. Lalong-lalo na sa marami nating kababayan na kung makikita mo ang kalagayan sa buhay. Wala nga pampagamot Totoo po. Pagkain, talagang makikita mo, hindi makapag-aral. Nakikita mo yung pinuntahan ko sa Agusan. Ni tsinelas, wala yung mga bata Totoo. Kaya mabuti na lang yung kasama ko. Mabuti na lang naisip niya. Sabi ko, bakit naman ka ako yung mga tsinelas, hindi pare-pareho ka ako yung kulay. Kaya mo na ko, sabi niya, importante lang, meron silang... Meron sasabi sa paa. Isip mo kaliwa, verde, yung kanan, blue Butas pa yan. Pero kahit paano, nabigyan lahat ng tsinelas, mga bata. Taka nga kung bakit. Grabe, no? Parang nasa... Grabe po. Pero yung Pangulo ng Pilipinas, may pangarap po. Napakaganda ng pangarap ng Pangulo ng Pilipinas. Ano po yun? Wala na nga magugutom Kasi may proyekto po siya, di ba? May proyekto po siya. Yung lalabanan ng gutom, mga tambay. Nakita nyo po? Grabe po, no? Grabe ang dinadanas po ng ating bansa. Napakarami pong pera ng Pilipinas. Real talk. Marami pong pera ang Pilipinas. Kaya lang po, hindi po nagagamit sa tama. Hindi po sa pagtugon ng problema ng bansa at pagsuporta sa mga Pilipino. Hindi po nalalagay sa magandang programa ang pera ng bansa. Mga kababayan, 3 taon mahigit. Grabe, nung pumasok po sila, naging grabe talamak ang korupsyon. Ayan, pinatutunayan po mismo ni Senator Marcoleta kasi matagal na po siyang politiko. Di po ba? Naging politiko po siya sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Pero hindi niya po ito nakita na ganito katalabak ang korupsyon sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? Pero ngayon, grabe. Grabe. Pati mga senador, lalo-lalo po ang mga congressman, representative, kasama mga party list. Grabe sila. Kumuha ng insertion. Mga kabayan, mga proyektong inililista samantalang ang trabaho nila ay legislative o legislate, mga tambay. Magpanukala, magbalangkas, gumawa ng magagandang batas. Pero, grabe, kasama rin sila sa mga proyekto ng gobyerno, itong mga legislator na to, itong mga senador at mga congressman ito, na sila ay nasa legislative. Nakita niyo po. Kaya napakaganda po ng panukala ni Senator Marcoleta. Kaya lang sa panahon po ngayon, dadaan po sa butas ng karayom ang panukala ni Senator Marcoleta. Dahil yung sinasabi po ni Kamanong, komento ko po, dahil mas majority po ngayon sa kanila po sa legislative, Kongreso at Senado. Ano po? Majority po ay mga magnanakaw umano na hindi nila magugustuhan ang panukala ni Senator Marcoleta. Hindi po ba? Magmula sa puno hanggang sa baba,
mas marami po ang magnanakaw na politiko kisa sa matitino. Di po ba? Gamit na gamit po ang pera ng taong bayan, hindi po sa magagandang programa at proyekto. Saan po? Sa pamumulitika. Number 1. Ang pera ng taong bayan ay inuubos po para po maging kaalyado nila lahat. Pati sa social media, napakarami daw po dyan binabayaran para po sila ay suportahan lamang. Ganon din yata sa mainstream media. At nahandyan pa ang makakaliwa. Di po ba? Mga oligarkiya umano. Di po ba? Pati nga yata suporta ng mga pulburon lord, mga smuggler lord. Suportado na rin po yata sila, mga kabayan. Nagbibigay na rin yata ng pondo sa kanila para sa pamumulitik at pagpapabagsak sa matitinong mga politiko. Hindi po ba, mga kabayan? Kaya dito po sa panukala po ni Senator Marcoleta, napakaganda po nito kung ito po ay mangyayari lamang. Ang mga senador at mga congressman ay hindi na pwedeng kumuha at humawak ng mga proyekto, lalo-lalo kung sila pa ay magdadagdag nito. Dahil meron ng proyekto ang gobyerno. Kung ano'y nakalista ron at gagawin ng DPWH, yun. Intay na lang nilang gawin sa kanilang mga distrito. Hindi po ba? Hindi. Yung hawak ka pa at magdadagdag ka pa ng bilyong-bilyong piso para sa sinasabi mo may sarili kang proyekto. At dyan ay nagiging ugat. Yan ang nagiging ugat ng korupsyon. Hindi ba, Senadora Risa Hontiveros? Hindi kaya? At ang mga senador na nasasangkot, lalo-lalo po sa House of Representatives. Hindi ba dating speaker? Saldico, buhay-hari na. Estela Quimbo at ang grupo po ng mga tahimik na ngayon, mga Quadcom at Tricom. Yung mga grupo at lalo-lalo na ang 200 plus na pumirma sa pagkaka-impeach sa Kongreso ng Vice President. 200 plus po yan. Mga kabayan, napakasarap pong pag-iimbestigahan ng mga tao na yan. Nananahimik po sila at nagtataka rin po tayo, mga kabayan, hindi po sila kinakalampag ng mainstream media. Nakapagtataka. Kaya nga po, ang tanong ng taong bayan, how much kaya ang pananahimik nila? Kagaya umano ng men in uniform generals natin. How much kaya? How much? Nagtatanong lang po ang taong bayan. Maraming salamat po sa inyo, Senator Marcoleta. Napakaganda po na inyong panukala. Kaya lang po, ang nakakalungkot lang po, baka po yan dumaan sa butas ng karayom dahil mas marami po ang magnanakaw sa panahon po natin ngayon. Thank you po sa nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin. Maraming salamat po sa inyo. At sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, thank you rin po mga kababayan. Shoutout po sa inyo lahat. At yung panalangin at dasal po natin, magkaisa po tayo. Sama po natin sa ating mga dasal na maingatan po pamilya Duterte. Ang dating Pangulong Duterte, madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan. Ang ating Vice President, mailayo po sila sa kapahamakan, siyempre po. At siyempre mga tambay, makabalik na po sa lalong mabilis ang ating dating Pangulo. At ganun din po mga tambay, tayo po'y magdasal at manalangin nang tayo po'y maingatan ang ating buong sambayanan. Maraming salamat pong muli mga tambay. Ingat-ingat po tayo, konting tiis lang po. Paalam. Bye-bye.